Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, unti-unting hinugot ni Alex ang bagay na yon mula sa kaloob-looban ng may bahay. Napukulapulan pa ito ng kakaibang likido mula sa pinagsamang inilabas nilang dalawa. Hindi naman sila makatingin sa isa't isa matapos makarating sa dapat puntahan. Humilata ang binata sa tabi ng ginang at pareho silang tahimik na nagbuni-muni. Makikitang mabilis na pagtaas-baba ng kanilang mga dibdib at kapahinihingal ang dalawa matapos ang mainit na mga sandali. Pareho silang nakatitig sa kalangitan at animo malalim ang iniisip. Pero ang totoo ay hinihintay lamang kung sino ang unang bumasag ng katahimikan. Madilim na ang kalangitan at kitang-kita ang mga bituin kumikislap. Kay gandang pagmasdan, mapayapa, hindi katulad ng mga nangyayari sa kanila na masalimuot. Na unang gumalaw si Melissa. Dahan-dahan itong tumayo at pinilit na inaayos ang kasuotan. Pero wala na ring kwenta dahil ngayon lang niya napansin na halos sira na pala ang kanyang uniforme at warak na warak ang kanyang panloob dahil sa marahas na ginawa ng binata. Napatingin naman siya sa binata na ngayon ay nanatiling nakahilata, pero ang mga mata ay nagsusumamong nakatingin sa kanya. Napadako naman ang kanyang mga mata sa ibaba ng lalaki at muli ay napagmasdan niya ang halimaw nitong kakaibang bagay na yon na nangingintab pa dahil sa mga likido. Ito pa rin ay naka-atensyon at parang nakaturo sa kanya na waring sinasabi na gusto pa nito ng isa pa. Mabilis na inalis ng magandang ginang ang kanyang mga palingin mula sa bagay ng binata at dahang-dahang tinungo ang pintuan at iniwan ang nakahiga pa ring binata. Habang sinususian ni Melissa ang pinto ay naramdaman niyang nasa likuran na niya ang binata at tahimik na nakatayo. Tahimik lamang si Alex at hawak-hawak nito ang kanyang kasuotang pambaba at ang panloob. Hindi niya naisipang isuot dahil baka ilak na naman ni Melissa ang pinto. Pagkabas ay dahan-dahan namang pumasok ang sexy may bahay, pero taliwas sa inaasahan ay iniwan itong bukas ang pinto. Kaya agad na pumasok ang binata at sumunod sa nobya. Pagdating sa sala ay huminto ang babae. Walang lingon-lingon itong isa-isang tinanggal ang mga damit at saka dahang-dahang humarap sa binata. Bakas pa rin si mukha nito ang galit at may namumuong luha. May namumuong luha ulit sa mga mata habang matalim na nakatitig sa binatang kanyang sinisinta. Baka sa anyo ng binata ang pagkamangha. Matagal-tagal na rin nang huli niyang masilayan ang buong walang saplot na katawan ni Melissa. Ang makorba nitong katawan, ang makinis at malalabanos nitong kaputian, ang mga mapipintog nitong mga kabundukan na saktong-sakto lamang ang laki at bumagay sa sexy nitong katawan. Ang pugis Coca-Cola nitong balakang, ang malaman nitong mga hita na bumagay sa kahabaan ng binti ng ginang, at higit sa lahat ang kalbo. Ang kalbo na harap ay umaambo na rin dahil sa katatapos lamang niyang magpaputok. Mula sa pagkakatitig ni Alex sa katawan ni Melissa ay muli siyang napadako sa napakagandang mukha ng may bahay. Para talaga itong totoong diyosa sa kagandahan, lalo pa at nakalugay ang mahaba nitong buhok na kahit magulo ay mas lalong nagbigay ng attraction sa kabuuan nito. Mahal, tanging nasambit ng binata. Hinila ni Melissa ang kamay ng nobyo saka malakas na itinulak papunta sa mahabang sopa.
Napasalampak naman ang nagulat na binata. Pero tahimik pa rin ito at hinihintay ang susunod na gagawin ng kanyang mahal na nobya. Sunod naman na sumakay ang magandang misis sa binata at hagad na hinawakan ang bagay na yon. Sabay dahan-dahang itinutok sa dapat tutukan. Sabay na napaungol ang dalawang magkaulayaw nang muli silang magdugtong. Nakahawak na ngayon si Melissa sa magkabilang balikat ng binata at si Alex naman ay sa malambot na bewang ng nobya. Ito ang gusto mo, di ba? Sabi ni Melissa, sabay maingat na parang naging hinete habang matalim na nakatitig sa lalaking naguguluhan at nabubuglian. Walang sagot ng binata. Tamimi lamang ito at wari ay inaalisa ang nobya. Hindi sigurado ni Alex kung napatawad na ba siya ng nobya. Kung may iba itong gustong mangyari. Muling nagsalita si Melissa. Alam ko, ito ang gusto mo. Umpisa ni Melissa. Ngayon, ubusin ko ang bugli mo sa akin. Yakman ka talaga. Patuloy ng ginang at dahan-dahang inangat ang balakang sabay malakas. Nasinalpak uli ang sarili sa binata. Napaigig ang ginang sa ginawa. Grabe kasi ang laki ng bagay na yan. Si Alex naman ay napapabulong ng kakaiba. Mabilis siyang kinakabayo ng magandang nobya sa sofa. Pawis na pawis ang dalawa dahil sa kanilang mainit na salpukan. Panay naman ang gamit ng ladi ng nobyo sa mga kambal na bundok na yon ng nobya at ng mga kamay nito ay nakahawak sa likuran ng babae. Para gayan ang ginagawa nitong pagiging hinete sa kanyang ibabaw. Nakakadalawang beses na pagpaputok ng bulkan si Melissa. Bago nagpaputok din ng bulkan ang binata, hingal na hingal ang dalawang magkaulayaw. Bakas naman sa mukha ni Alex ang kasiyahang nadarama. Akala niya ay okay na si Melissa. Mahigpit na nakayakap si Alex sa nobya. Nakasalukuyan pa rin. Nasa ibabaw ng binata. Grabe, masarap mahal. Salamat at napatawad mo na ako. Bigkas ng binata. Tahimik lamang si Melissa. Mamaya pang konti ay muli na namang gumalaw-galaw ito sa ibabaw ng binata. Nagulat naman si Alex sa ginawa ng kasintahan. Alam niya na pareho na silang matindi ang ginawang bakbakan dati pa, pero kadalasan ay nagpapahinga muna sila. Pero parang hindi pa. Nalalasap talaga ni Melissa ang dapat malasap. Bilang isang lalaki na umiibig kay Melissa, ay obligado si Alex na ibigay ang kagustuhan ng ginang. Ngayon pa na nagkabalikan na sila, ang hindi alam ni Alex ay galit pa rin si Melissa sa kanya. Tinitighaw lamang ng babae ang kanyang nalalabing pagkauhaw sa masarap na bagay na yon. Determinado lang talaga si Melissa na layuan ng binata at gagawin niyang lahat para hindi sila magkitang muli. Pero sa ngayon ay pagbibigyan niya muna ang kanyang sarili at ibuhos ang lahat ng galit at bogli sa binata. Sa kasalukuyan pa ngayong tumutuhog sa kanyang harapan. Nakaapat din na pagpapaputok ng bulkan si Alex kay Melissa. Walang pahinga. Tigil na gilgil ang sexy misis sa binata na inakala naman ni Alex ay namiss lang siya ng sobra ni Melissa. Pero ang lahat ng yun ay parte lamang ng pamamaalam ng magandang may bahay ni Mike. Tatapusin na lahat ni Melissa ang namamagitan sa kanila ni Alex. Kung hindi lang siya pinunta ni Alex ngayon, ay wala na talaga siyang balak magpaangkin sa nobyo. Pero naging mapilit lang ang binata
At dahil mayroon pa naman siyang nararamdaman sa lalaki, ay muli siyang bumigay. Pero hindi na niya hahayaang maulit pa ang ganitong pagkakataon. Wala na siyang tiwala sa binata at lalong wala na rin siyang tiwala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kanilang pagningiig, ay hingal na hingal at pawis na pawis ang dalawang magkaulayan. Saglit na ng pahinga at unang tumayo sa Melissa. Pinulot ang mga damit at si Alex sabay hinagi sa binata. Magbihis ka na. Malamig na utos ni Melissa kay Alex. Natulala naman ang binata. Ang akala niya ay nagkaayos na sila. Akala niya ay nadaan na naman niya uli sa drama. Ano pa ang hinihintay mo? Nakarami ka na, di ba? Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin, Lex. Dugtong pa ng ginang. Mahal. Tanging na naitugon na nagbugulo ang binata. Hindi pa rin makapaniwala si Alex. Pagkatapos ng kanilang masarap na bakbakan, ay biglang ganito na lamang ang sasabihin ng nobya. Nag-uumpisa ng tumulo ang luha ng binata. Hindi siya sanay na ginaganito ng nobya. Kaya nakaramdam talaga siya ng kipot sa puso. At hindi lang pala basta drama ang kanyang nadarama. Napansin naman ni Melissa na naiiyak na naman ang nobyo. Maging siya man ay namumula na rin ang mga mata pero pinipilit niyang magpakatatag. Sinipil niya ang nararamdaman sa binata dahil ito ang tama. Itinuwid na niya ang kanyang mga pagkakamali. Tumalikod si Melissa bago tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Umalis ka na. Pagkatapos mong magbihis, huwag na akong piliting makipagbalikan pa, Alex. Kung ayaw mo, mas lalo kitang kamuhian. At tuluyang na umalis si Melissa at umakyat sa hagdanan patungo sa kanyang kwarto. Sabay nilak ang pintuan upang hindi na masundan ng binata. Nakasilip naman ang lumuluhang ginang sa bintana at minasdan ang binatang nakatingin din sa binata bago lumabas ng gate. Malungkot na malungkot ang mukha ng lalaki at para din namang sasabog ang dibdib ni Melissa dahil sa sakit na nadarama. Mahal niya ang binata kaya hindi madali sa kanya ang naging desisyon. Pakiramdam naman ni Alex ay katapusan na ng lahat sa kanila ni Melissa. Ngayon lang niya napagtanto na mas determinado na ang mahal na nobya na makipaghiwalay sa kanya. Kung dati ay nadadaan pa niya ito sa drama at romansa, pero ngayon ay nakikipaghiwalay pa rin ito kahit na nagbakbaka na sila ng todo. Batid naman ang binata na nakamasid ang gilang sa bintana nang siya ay lumabas. Saglit muna siyang huminto at tinanaw ang nobya. Nagbabaka sakaling tawagin siya at pigilan ni Melissa na malis. Pero mukhang ayaw na talaga ng babae. Hindi ako susuko, mahal. Mahinang sambit ni Alex habang sinasara ang gate. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.